nasa FB at nasa Zoom. So welcome to our first Sunday celebration sa taong 2021. Amen. Hallelujah. Alapan po natin ang Panginoon. So, for those who are nasa mga bahay, just be prepared. Anumang meron kayong juice or tinapay para mamaya po sa ating tinatawag na communion service. So you can join. If you want to join, pwede rin po kayong sumali mamaya. No? Pero po tayong communion service because today is our first Sunday of the month. Katulad po ng ating tradisyon. Ano tayo may tradisyon din naman? May sa ating tradisyon na every first Sunday of the month, we celebrate the communion service. Okay? So ngayon po ay 2021. At purihin ng Panginoon, nakarating tayo ng 2021. Para bang kailan lang katatapos lang ng 2020, after na tayo nag-celebrate, ang natatandaan ko, nagpunta tayo ng Laguna, nagkaroon tayo ng ating training, at also our planning. Pero may gano'n nga pong sinasabi ang Panginoon, iba ang ating plano, iba ang plan ng Diyos. Ang maganda po doon na ihanda tayo ng Panginoon for a new strategy at hindi natin alam na isang bagong estratehiya na gagamitin ng Panginoon ay ang tinatawag na digital platform. No? Na noon naman ay very limited pa lamang ang mga pastor o ang mga simbahan na nagbibigay ng focus sa digital na pamamaraan ng pangaral. Maliban lamang po yung mga medyo celebrity, yung sanay na sa radio, sanay sa TV, at yung talagang nagme-maintain ng kanilang mga YouTube account o yung kanilang mga FB account. But praise God, dahil halos lahat, almost 90%, lalo na po dito sa Batangas, ay natuto tayo na gumamit ng ating social media. At nakita natin na mas malawak, mas malayo ang kayang abutin ng SOCMED o yung social media. At tayo nga ay nagkakaroon ng minsan ng tagapakinig o taga-kasama sa ating celebration. Meron minsan Canada, no? Meron pa minsan nasa Indonesia, meron pang nasa Singapore, at sa iba pang mga bansa. At hindi lamang po sa ibang bansa, sa ibang mga lugar. Manila, Metro Manila, Parañaque, hanggang dito sa Balayan. And until now, there are also part of our service. At binabati ko po yung mga nasa sa Manila, yan, siyempre yung mga nasa Balayan, at sa iba pang mga lugar. So, today I want to share you about the preparation of this coming year or the years to come sa mga susunod taon. Paano po tayo magtagumpay laban sa espiritu ng takot? Alam niyo ngayon marami mga tao po ang natatakot, siyempre. No? Kasi ang pandemya po ay hindi lamang nag-create ng takot, nag-create ito ng pagkabahala, at minsan nag-create ito ng pangamba sa maraming tao. Hindi lang ang pandemya, siyempre yung mga bunga nito. Bagamat ayon po sa ating napag-alaman, hindi ko po sinasabing ito isang official report, pero reliable source naman, yung pinanggalingan, hindi nga lang po nila ipinapublish sa media. Pero sa isa po naming Zoom meeting, ay nabanggit ng isang reliable source. Sapagkat siya po ay nagtatrabaho sa Malacanang, siya po ay isa po sa sekretary. At kanyang sinabi na ayon sa report, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, ay mas marami ang nagpakamatay. No? Sa talaan ang nagpakamatay kaysa sa namatay sa COVID dito sa panahon ng pandemya. At karaniwan po sa kamatayan ay may kaugnayan sa COVID o yung tinatawag na depresyon dahil po sa mga pangyayari. No? Actually, hindi po natin sinasabing hindi mapanganib ang COVID, pero meron ayon sa talaan ng World Health Organization ay mas marami pa rin ang namamatay sa sakit sa puso, sa stroke, namamatay sa mga kidney failure, namamatay sa dengue, lalo na sa bansa natin. Isa sa COVID. Sa bansa po natin, tinatayang nasa Orolis yata, wala pa naman 10,000 ang namamatay. But hindi po yun ibig sabihin ay baliwala. Siyempre, alarming, lalo na po sa mga kababayan natin o sa bawat isa na mayroong vulnerability na kalagayan o yung tinatawag na mapanganib na kalagayan dahil sa kanilang tinataglay na karamdaman. Kaya nga,
pinapayuhan tayong lagi nating pasiglahin ating katawan, magkaroon ng time tayo, hindi man araw-araw, ay meron tayong panahon na kaunting ehersisyo kahit man lang lakad-lakad, unat-unat. Yan. At kailangan din naman ay wastong pagkain at siyempre patuloy tayong gumamit ng mga supplement, lalo na po yung mga vitamin C na bibigay na magpapalakas sa ating mga immunity system. Kailangan po natin yun. Pero sa kabila noon ay marami pa rin ang mga taong maraming kinatatakutan. No? Kung ating pong babasahin ang aklat ng Roma chapter 4 verse 20, hindi siya nag-alilangan. Ito po tinutukoy dito ay si Abraham. Hindi siya nag-alilangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos. Hindi inalintana ni Abraham, no? Hindi siya natakot, hindi niya inalintana kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Bagamat ito ay pangako ng Panginoon, ito ay sinabi ng Diyos, ito ay hindi niya pa nahawakan ng literally, hindi pa nakikita ng literally, pero siya ay sumunod sa Panginoon na may pananampalataya. Amen. Iniwan niya ang kanyang dating lupa kasama ang kanyang sambahayan. Actually, kasama rin niya ang kanyang ama. No? Kasama niya ang kanyang sambahayan. Iniwan niya pati ang kanyang asawa na si Sarah. Na kung saan naman ay kapatid niya sa ama. Iniwan niya ito, ang Mesopotamia, at naglakbay siya papunta sa isang lugar na ipinangako ng Diyos na hindi niya pa nararating, hindi niya pa nakikita. Ang pinanghawakan lamang niya ay ang sinabi ng Panginoon. Hindi siya natakot na sumunod. Alam niyang kayang gawin ng Diyos ang sinabi niya patungkol sa kanyang buhay. Merong pangako ang Diyos sa buhay ni Abraham. Ang Diyos po ay may pangako din sa bawat isa sa atin. Amen. Nang makilala natin ang Diyos sa ating buhay, kasama tayo sa pinangakuan ng Panginoon. So, kaya lumakad si Abraham na ang tanging taglay niya at daladala niyang pangunahin ay ang tinatawag na pananampalataya. So, ang pananampalataya ay siyang tagapangalaga o siyang caretaker, no, ng ating destiny, no? Because of faith, we can move on and we can continue to our destiny. Because without faith, it's impossible. Mahirap sumunod sa Diyos kung walang pananampalataya. Lalo pat ikaw ay inutusan na umalis sa isang lugar na masagana ka naman. Lahat na ng bagay na kailangan mo na ayon sa pamantayan ng pantao ay halos na roon. Mayaman si Abraham at ang kanyang angkan. Pero sinabi ng Panginoon, lisanin ang lugar na ito sapagkat meron akong lugar na ipinangako sa inyo. So ang pananampalataya, ito ay isang spiritual force o isang pwersang espiritual na nagbibigay sa bawat isa sa atin upang magawa natin ang ipinapagawa ng Panginoon. So ang Diyos ay may pinapagawa. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para lamang tayo ay maupo, mag-say ng mag-praise and worship God. No? Sabi nga ng iba, pagdating ka sa langit, kaya kayong mga tamad magpuri, sumamba sa Diyos. Dapat magsanay na kayo ngayon. Dahil sa langit, wala tayong gagawin sa kabilang buhay kundi magpuri at sumamba sa Diyos. Hindi naman po magpupuri at sasamba sa Diyos. Siyempre, meron pa tayong gagawin. At kung ano pang iba pa natin gagawin, huwag na muna natin alamin. Ang mahalaga po doon, habang tayo natin sa lupa, kailangan natin maghihanda at pagawa natin yung pinapatapos sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Yes. May pinapagawa sa atin ng Diyos, di tayo tinawag para lamang iligtas. Yes, tayo po ay niligtas ng Panginoon. At sino mong nakakilala kay Kristo, ginawa siyang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay may katiyakan na may buhay na walang hanggan. Hindi po sigurado. Pero hindi lamang tayo tinawag po upang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kasama yun. No? Tayo tinawag ng Panginoon, ginawang bahagi ng kanyang iglesia, ginawang bahagi ng mga local churches, saan mang lugar tayo naroon, saan mang lugar tayo dinala ng Panginoon. Sapagkat merong plano, merong disenyo, may pinapagawa ang Diyos. Ang tawag po doon, that's our destiny. No? Merong layunin ng Diyos. Meron siyang purpose sa buhay natin. No? Kaya, because of that purpose, tayo lumalakad na may pananampalataya. No?
Kasi kung ang purpose ng Panginoon ay kaligtasan lamang, ay pwede na tayong kunin ni Lord. Pwede na tayong hindi paranasin ng pandemya. No? Okay, kawawa naman ito ay mga anak na ito. No? Ay, hindi naman lahat ito mabibigyan ng sak. Ay, baka maging kawawa, baka ito ay matakot pa. Ay, kukunin ko na ito para sigurado ng ligtas. Ang totoo, sigurado ka ng ligtas. Pero hindi ang dahilan lang ng Panginoon ay para sa ating personal na kaligtasan. Merong pinapagawa ang Panginoon sa bawat isa. At because of faith, we can move on, we can press on. Tayo nakapagpapatuloy. According to Hebrew chapter 11 verse 6, hindi nakapagbibigay lugod o hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. No? Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat maniwala may Diyos na nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong totoo na humahanap sa Diyos. So, ayon po sa sinabi ng banal na kasulatan, kinakailangan natin, faith is a must. No? Kailangan natin ang pananampalataya. And praise God, because Jesus is the author and finisher of our faith. Because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, faith is a gift of God. No? Hindi ito yung pananampalataya galing sa ating sariling lakas. Kundi ito yung kaloob, biyaya ng Panginoon. Diba? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8. No? It is a gift of God. Kung hindi tayo lumalakad sa magitan ng pananampalataya, kailanman mahirap nating mapaluguran o mahirap nating ma-please ang Diyos. O malugot ang Diyos sa atin. It's impossible to please God without faith. No? Imposible na mapaluguran ng Diyos kung walang pananampalataya. Sabi ng Hebrew chapter 11 verse 3, tingnan natin. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. Take note. The whole world, even the heaven and earth, no? God created. Nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, maging ang buong mundo, ang buong sanglibutan, sa magitan ng kanyang salita. It is only by His word God created the whole world. Kaya ang bagay na nakikita natin ay galing sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos ay hindi nakikita ng ating naked eye because God is spirit. But the one who is not seen by our naked eye ay siya rin lumalang sa mga bagay na ating nakikita. Ang bagay na hindi nakikita, nagmula ang mga bagay na nakikita sa bagay na hindi nakikita. Amen? Sapagkat ang lahat ng bagay nilalang ng Diyos. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, pero siya ang lumalang. Siya ang lumalang sa tao. Siya ang lumalang sa ibang mundo. Ang lahat ng bagay sa ibang mundo. Maging ang langit at lupa. Maging ang dilim at liwanag. Ang tubig, ang lupa, ang ibon, ang lahat ng halaman sa parang, ang lahat ng puno, mga ibon sa ipapawid, ang lahat ng klase ng hayop, nilalang ng Panginoon. Amen? Amen? So, kaya, maaaring mabago o maaaring nating ibahin ang ating kapalaran o ating destiny. At muli nating isulat ang bagong kwento ng ating buhay sa magitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, you can change. Even, maging yung paligid mo, kayang mabago sa magitan ng pananampalataya. Kayang baguhin ng Diyos. Maging yung pandemya, maging yung paligid, anumang mga pangamba nangyayari. Bagamat ang tao ay natatakot, kaya yang baguhin ng Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, ang takot po ay isang espiritu. It is a spirit. Hindi ito isang psychological na condition. It's not just a psychological state or condition. Tandaan po natin, ang diablo o si Satan sa hindi makalalapit sa atin, malibang ninakaw niya o nakuha niya o nakuha niya ang iyong pananampalataya o ang iyong pananalig sa Diyos. Walang maaaring magbigay sa diablo ng daan upang ikaw ay matakot. Ang tanging kaparaanan para magbigay ng takot
ay kapag nawala ang ating pananampalataya. Ang takot po ay kabaligtaran ng pananampalataya. Because of unbelief. Dahil po sa unbelief, pumapasok ang takot sa puso ng tao. Ang takot ay hindi isang psychological state or condition. Hindi ito isang kondisyon ng isipan lamang. But fear is a kind of spirit. Take note. No? Tingnan po natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Open your notes. Open your Bible. You can see. No? Tingnan po natin. Either it is in English or Tagalog, pareho lang naman po yun. Ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. So, take note. Fear is a spirit. Hello? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Sa halip, binigyan na tayo ng espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at maayos na pag-iisip. O sa ibang salita, disciplined mind. No? Disiplinadong pag-iisip. So, fear is a kind of spirit. At ito ay pwede dumating kahit kanino. Subalit, kapag ang isang tao ay mayroong laging naroon sa linya ng pananampalataya, at ang pananampalataya natili sa kanyang puso, sa kanyang buhay, kailanman na hindi siya pwede magkaroon ng takot sa kanyang puso. Okay? So, number 1, ang mga tao ay nagiging biktima ng mga bagay na kanilang kinatatakutan. So, alam niyo po ba ang mga tao ay they are victims of what they have fear, no? Natatakot sila sa mga bagay kung ano yung kinatatakutan, no? Sabi nga ng Job, tingnan po natin ang Job chapter 3 verse 25 sa ang Biblia, sa ang salin ng Biblia. Sapagkat ang mga bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin at ang aking pinangingilabutan ay nangyayari sa akin. Ang dahilan kung bakit naging biktima si Job ng atake ni Satan ay dahil sa takot. Because of fear. Alam niyo ba si Jacob po ay banal? Halos wala nga siyang kapintasan. Siya'y masunurin sa Diyos. Kung ginagawa niya ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Ganun pa man, pumasok pa rin yung takot sa kanyang puso. Why? Because of unbelief. No? Tandaan po natin, gano'n man kadilikado, gano'n man katuwid ng ating pamumuhay, gano'n man ikaw kabanal, kapag tayo ay natakot, no? Kapag tayo natakot, yun ang pagkakataon na binibigyan natin si Satanas ng buwang sa ating buhay. That's only fear that give the devil a space, no? Or a place in our life. Kaya nga po yung takot, it is a kind of spirit. Kaya nga sabi ng Bible, ang dyablo ay nagbabantay, naghahanda ng masisila. Ibig sabihin, kapag nakita niya na ikay natakot, doon siya papasok sa iyong buhay. Because of fear. Minsan may mga tao kung dahil sa takot, ay hindi nila mamalaya na nawawala sila sa tunay na pananampalataya. Dahil sa takot, nakagagawa ng kamalian. Natatakot magutom, at tingnan po natin ang nangyari sa bansang Israel. Nung sila dinala ng Diyos sa bansang, nung sila inalis ng Diyos sa bansang Ehipto, dinala sa ilan. Siyempre, hindi sila pwede magtrabaho. Wala naman doon trabaho, wala doon kumpanya. Hindi sila pwede magtanim because it is a desert. Ito po ay disyerto, ilan. Wala nga sila doon tubig. Pero, because of faith, Moses, sumunod siya sa Panginoon. Hindi lang niya inisip ang kanyang sarili. Pati yung milyon na katao na kanyang kasama, isipin mo, sa ano kakainin nila? Pero lumakad si Moses because of faith. Because sinabi ng Diyos, sasamahan mo kayo. Pero yung mga tao na takot, ano namin kakainin? Mamamatay kami dito sa gutom. No? So, anong ginawa ng Panginoon? Sa magitan ni Moses, si Moses sinanalangin at sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, mula bukas, kakain kayo ng pagkaing mana.
Actually, sinabi na, kakain kayo. Wala naman siya sinabing mana eh. Kakain kayo. Hindi kayo magugutom habang kayo nasa ilang. Hindi naman sinabi ng Diyos na mana. Ang tao ang tumawag ng mana. Ang ibig sabihin pala ng salitang mana, ano ito? No? Kaya kinabukasan, biglang may ulan na flakes na pinatamis ng honey. Parang pinatamis ng honey. At ito ay kumpleto ang vitamina, protina sa katawan. Siyempre, honey. At kumakain sila. Pero dahil sa takot, sinabi ng Diyos sa kanila, a very defined and a certain instruction na sinabi ng Panginoon. Ano sinabi ng Diyos? Bawat pamilya ay kukuha lamang ng sapat para sa kanyang pamilya sa loob ng maghapon. Kaya tuwing umaga, maghahanda kayo ng lalagyan na sapat para sa maghapong pagkain. At every morning, gigising ulit kayo, kukuha ulit kayo ng mana na nalalaglag mula sa langit. At kakain kayo para sa maghapon. Pero yung iba, because of fear, anong ginawa ng iba? Baka bukas, hindi na umulan. Kaya anong ginawa? Kumuha ng madami. Kukuha ako ng pang isang linggo para sigurado, huwag ka mag-awal kami naman hindi magugutom. Pero kinabukasan, paggising nila, ano ang nangyari doon sa mana na kanilang inuwi? Ano nangyari? Hello? Ano nangyari? Inuod. Hindi pwedeng kainin. So pinapakita lang na mali ang kanilang ginawa. Imagine ha, nung sina Moses ay nagbukod ng mana at dinala nila doon sa kabanantipan. Gano'ng katagal na nung manang yun? Hindi nasisira? Hindi, dumaan ng napakaraming taon. Pero yung kanilang mana na kinuha, because of lack of faith, because of fear, ano ang nangyari? Inuod. Because of fear, ang tao po ay nagkakasala. Nakagagawa kahit mana ng palataya. Because of fear, ang tao ay nakagagawa ng mga bagay na hindi pa nila dapat gawin. Di ba? Maraming tao kinatatakutan. Mayroong natatakot sa kamatayan. Mayroong natatakot na baka maago ang kanyang girlfriend, ang kanyang boyfriend. Because of fear, nagiging halos ayaw niyang makita may kausap na iba. Hello? That's right. Hello, young people. Yeah? Because of fear. Yung iba naman ay natatakot mawala ng kakainin. Ayun. Sinabi na ng ating government na yung may mga tumatanggap na ng amelioration sa ibang kaparaanan katulad ng 4-piece at ibang kaparaanan na hindi na dapat kabilang doon sa tinatambasa. Pero because of fear, ang dami pa rin nahabla, no? Dahil nag-alimukan na sila dahil baka daw walang kakainin. Actually, kung ating titingnan, ang mas tinamaan ng pandemya na ito ay yung mga negosyante at saka yung mga middle class, yung mga may trabaho. Kung tutusin, yung mga walang trabaho, hindi ko man sinasabing lahat. Pero yung mga walang trabaho, mas mapalad pa nga yung pandemya. Dahil sigurado sila may pagkain. Dahil lagi may supply. Dati, wala sila. Kung hindi sila kakahig, wala silang tutukain. Ngayon, kahit nakaupo sa bahay, may dumadating na supply. At yung mga kamag-anak pa nga na medyo may kakayanan, lagi silang pinaglalaanan. Baka wala na kinakain si ganito. Hanggang ngayon, hindi sila mo problema. Hindi natin sinasabing mapalad sila kaysa sa atin. Pero, alam ng Diyos kasi ang lahat ng bagay. Amen. At maging ang pandemya, ito'y pinahintulot ng Panginoon, hindi upang parusahan tayo mga mananampalataya. Ito'y pinahintulot ng Diyos. Number 1, to expose us. Expose ang iyong pananampalataya. Amen. No? Yun ang pangunahin. Pangalawa, it's a part of our training, part of our process. No? It is not our destiny, it's just a process. Katulad nung makipaglaban si David kay Goliath, si Goliath ay hindi kanyang destiny. Hindi natatapos ang buhay ni David kay Goliath. Si Goliath isa lamang proseso sa buhay ni David. Na matapos siyang pagtagumpayan, saka pa lamang niya maranasan pang ibang mga bagay. At hindi natapos kay Goliath ang buhay ni David. Amen? Kung ating titingnan, pag binasa natin ang Bible, ito po yung mensahe ko na anong nakalagay doon. Tinawag si David para maging hari, para maging pastol ng bayan Israel. Yun ang calling ni David. Hindi ang calling niya to kill Goliath.
Gulayat is just a part of the process. Pero din po sa atin, our calling is not just to fight pandemic. It's just a process. Meron pang higit na pagkatawag sa atin ng Panginoon. Especially dito po sa Glory Vision Center, Batangas. Hindi lamang para labanan. We are not called just to evangelize. That is just part of our commission, Great Commission. Pero hindi lamang mag-evangelize. One of our callings is to build what's another's life. To build the lives of the people. I-build ang buhay ng mga tao ng mga mananampalataya. Aanhin natin ang mga Kristiyanong, pupunuin natin ang mga mananampalataya na hindi naman build ang buhay. Kung pag binasa natin ang Biblia, ang kalooban ng Diyos, i-build ang buhay ng bawat isang mananampalataya. Amen? Hello? So, ang takot po ay palagi nagbibigay ng pagkakataon sa kaaway o kay Satanas o sa demonyo. Siya ay hindi maaari pong mahipo ni balahibo ni Hab. Ni iyong balahibo hindi maaari mahipo maliban si Hab ay natakot. Noong oras na yun, hindi alam ni Hab. Kasi protektado ng Diyos. Nung sinabi niya sapagkat nung siya natakot, sabi niya, sapagkat ang bagay na natakutan ni dumarating sa akin, hindi niya alam. Nung oras sa kanya sinasabi, o baka nalimutan niya ng buhay niya ay protektado ng Diyos. Tingnan po natin ang Hope chapter 1 verse 10. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop at buong lupain. That is God's promise to Hom. Hello? Amen. Pero alam ni Satanas na protektado ng Diyos si Hom. Ngunit si Hom sa magitan ng takot. Ito ang gumawa ng kaparaanan upang makaatake sa kanyang buhay ang Diyos. Because of fear. Kasi si Hom, ano sabi ng Bible? Natakot. So fear is spirit. So si Hom ay natakot at kailanman ang Diablo o si Satanas ay hindi magkakaroon ng pagkakataon maliban nagsimulang matakot si Hom. Ganun din sa ating buhay. Maliban tayo nagsimulang matakot, walang buwang ang Diablo upang makaalam sa buhay. Amen. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So ano ba mangyayari sa tuwing tayo matatakot? Sa tuwing tayo matatakot, binubuksan natin ang pintuan para si Satanas ay makaatake sa ating buhay. Ngunit ang totoo, si Satanas ay walang buwang sa buhay. Libang ang takot ay ating inanyayahan o pinaunlakan o pinayagan mo. So you can stop fear. You can cancel and delete fear in your life. Pwede nating labanan at mapagtagumpayan ng takot sa ating buhay. Kaya nga laging pinaalala ng Diyos sa pagitan ni Moses kay Joshua. Fear not, for I'm with you. Sabi ng Panginoon, be bold and courageous. So kailangan natin maging courageous. So courageous is not an absence of fear, but courageous is kailangan mo ng pananampalataya upang malabanan mo ang takot. Sa pangalawang bagay, ang pananampalataya po ay lunas o gamot o remedyo sa takot. Faith is the remedy or antidote para sa takot. Kung nasaan ang takot, hindi matatagpuan ang pananampalataya. Siyempre, pag takot ka, hindi makakilos ang pananampalataya. Subalit kung nasaan naman ang pananampalataya, doon mo rin hindi makikita ang takot. Katulad ni Abraham, marami siyang dapat pwedeng katakutan. Pero lumakad siya. Pero kung hindi mo alam kung ano ang iyong bukas, pero dahil pinagtiwala na sa Diyos, nawala ang takot sa kanyang puso. So, kailangan natin ay yung faith. Kung naniniwala tayo ng isang bagay kalooban ng Diyos, wala tayong dapat ipangambagyan. Diba? Wala dapat pangambagyan. Naalala ko minsan may nagtanong sa DCAS, kay Glenn Guillermo, si Pastor Glenn Guillermo, ay isa pong kilala, isang well-known,
isang mahusay na counselor sa radio. Nung kami po ay may radyo pa kasi wala na kaming radyo na yun. Ay nung una naman radyo lang, bihira naman ng TV, radyo. Ay lagi nakatuon ang aming istasyon kay Clem Villar. Yung hotline, ano ba yun? Yung meron siyang programa Lifeline. Nagpapayo, naghahanap ng trabaho, nagtatanong, ano ba yung alam mong trabaho, sabi ni Glenn? Kahit po ano, wala naman ikaw kumpanyang nag-ahir na kahit ano. Kailangan ikaw merong trabaho, meron kang alam. Yung alaman mo, kahit po ano, wala naman ikaw nag-ahir na kahit ano. Natutuwa ako sa kanyang mga payo. Pero meron isang lumapit, nagtanong sa niya, ako po ay papasok sa Bible School. Bakit ka papasok? Kung ba'y tinawag ng Panginoon, kasi ang Bible School, yung papasok. Bakit? Kasi pwede ka naman mag-aral na ibang bagay at mag-aral sa Biblia. Hindi mo kasi sa Bible School, hindi lang naman Bible ang pag-aaralan mo. Pag-aaralan mo ang pagpapastor, pag-aalagan ng tupa, marami. Council, lahat, everything. Church administration. Bakit ka papasok sa Bible School? Pinapaliwanag ni Clem Villar. Sumagot po yung caller. Ako po nadadama kung ako'y tinawag ng Diyos. Okay, good, that's good. Kung tinawag ka ng Panginoon ay sabihin ay talagang okay. So ano ang problema mo at tumawag ka? Ako po yung nag-aalala kasi siyempre ho, may tuition ng Bible School, tapos magastos. Tapos ako yung taga-probinsya, ako sa Manila titira. Siyempre ho, may gastos, may rahan, ganyan. Saan mo ako kukuha ng ano? So baka naman, payuhan niyo ako, saan ko, kung paano ko. Huwag ka matakot. Ako ka mag-alala. Kasi kung talagang tinawag ka ng Panginoon, siya din ang bahala mag-provide ng kailangan mo. Amen. So hindi na sumagot yun. Okay, salamat po. So, tama siya, no? So, ganun din. Kapag isang bagay na ginagawa mo, ay pinapagawa ng Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Lumahan ka lang, sumunod ka lang, na may Panginoon. Amen? Kapag kalooban siya sa iyo ni Lord, huwag kang matakot. Na mawala sa iyo. Di pag nawala, hindi siya kalooban ni Lord. Hello? That's simple. Hello? Hello? Are you with me? Pero sa sobrang takot talaga namang kakalimutan ng lahat. Pati ang magulang ay itatakwil. No? Dahil ayaw niyang mapawalay. Kaya nga po maraming, hindi ko sinasabing lahat ng pag-aasawa. No? Pero marami talagang pag-aasawa na hindi naman kalooban ng Diyos. Pinili. Siyempre, kung may kasalanan naman, hindi mo naman pwede pag-iwalayin. Pero pinipilit. Kasi hindi naman kalooban ng Panginoon. Pag kalooban ng Diyos, dapat walang pangamba, dapat merong pagtitiwala, merong pag-asa, nagtsatsaga hanggang wakas. Yun ang definition ng love sa Bible. No? Pero nasa saan yung love? Gusto lang katabi, nakikita, kahit na walang kaugnayan. Gusto laging nakikita. At pag nakakita na may kausap na iba, talaga nasamahan loob. No? At naghahagal at nauuwi pa sa tinatawag na controlling spirit. Alam niyo yung controlling spirit? Nagiging obsessed. Magkaiba po yung love at obsession. Hello? Alam po, may suto pang February pa eh. Lagi ko nababanggit. Magkaiba yung love at obsession. Because of obsession, hindi mo na mamalayan na mali na. At ikaw ay pokok, hindi ka na lumalago. Ang isang tunay na pag-ibig o ang isang tunay na relasyon na mula sa Diyos, pinapalago ka. Ang iyong pagkatao, ang iyong pagiging Kristiyano, lahat ng bagay sa iyo. Pero pag yan ay at pinapalawak ang iyong buhay. Pero pag yan ay pinapakipot, kayo lamang dalawang gusto mong magkasama, gusto mong magka-chat, at ito pa nakakatawa. Aba, alam nila ang kanilang mga password sa FB. Hindi ka? Kaya na pa nagka-break, ayun, hindi kagulong-kagulong mo. At may nag-text na iba't nasagot ng hindi naman, ano lang, ikaw nga, may kachat mo si ganun rin. Lahat may pinagdudulahan. Kahit nga ho mag-asawa, walang gumagawa noon eh. Ako, alam ko ang president, hindi niya nakikialam. Pali ba, binigay mo yung nakikialam. O, may yata rin. Kaya may tawag, may natawag sa iyo. So, because of trust.
Hello, are you with me? Amen. Because of fear. Natatakot sa kamatayan. Takot sa, alam niyo, kapag kung ano ang lagi mong kinatatakutan, yun nga bisa na mangyayari. Kaya karaniwan, doon sa takot na takot, magkahiwalay, no? Nagkakahiwalay. Tama? Yes. Yung mga laging takot na, sino ngayon ang magkakahiwalay? Takot na takot sa kamatayan. I'm sorry. Ikilala ko. Sobrang takot mamatay. Lahat na ng pagkain, pinagdududahan. Ano naman sabi na riyan, may chemical. Una, ay na kumain ng karne. Masama daw sa katawan. No. Ang masama yung pagsobra. Alam mo naman ngayong nakaraang Pasko. Alam ko, kumain tayo ng mga litong kawali, crispy pata. Pero pag hanggang ngayon naman, yung parang ulam mo araw-araw, may masama na yan. Pero, no. Tapos, alam ko, nagkain tayo ng mga salad, mga matamis. Pero pag araw-araw naman, kinakain mo yan, hindi na rin nga mabuti. Pero, may kilala ko, aba, masama yan. May chemical yung karneng baboy. Ayaw na kumain. Di manok. Nung malaman manok, na, uy, yung manok, hindi lang ikaw, tulad ikaw nung una ng mga native, ayaw na rin kumain ng manok. Nung isda, isda, hindi ka na rin sigurado, baka ikay nilalagay na rin ng formalin sa paligid. Ayaw na rin kumain ng isda. So, hanggang sa, lahat na lang pinagdudahan, hanggang sa saging na lamang ang kinakain. Abay, minsan nung nauso nagtitinda ng mga taga-Davao, ay naku, may chemical din yan, kaya ikaw hindi masyadong gandang bubulong. Ay, ano pa kakainin? Alam nyo ang nangyari, nakalulungkot man at mahal sa akin ang tao yun, namatay. Abay, napiputot balat na eh. Dahil wala na siyang makain. Totoo yun. Huwag nyo na itanong kung sino. Ilalawin ng aming pamilya. Totoo yun. Kasi namatay. Lahat na lang kinatakutan. Nung una yung bitchin, nung una bata pa ko, nung naging gumamit ng bitchin. May kilala na ako, alam mo huwag kagamit ang bitchin. Pero, mas una rin namatay. Hindi na gamit. Hindi ko sinabing lahat ng pagkain lagyan ng bitchin. Pero, because of fear, alam niyo po ba, pag binasa natin ang Biblia, there are 365 na beses, 365 ha, na sinabi ng Bible na don't be afraid or fear not. Yes. Gusto niyo bang yan ang inyong assignment? Bilangin niyo sa Bible, from Genesis to Revelation, bilangin niyo ilang beses sinabi ng Bible. Bagay, ito hindi ko pa nabibilang. Nabasa ko ito sa mga trivia. There are 365 times na sinabi ng Bible ang salitang don't be afraid or fear not. Ang ibig sabihin, araw-araw pinapaalala sa iyo. 1 year is equivalent to 365 days. Araw-araw pinapaalala sa iyo ng Diyos, huwag kang matakot. Amen. Hallelujah. Isang taon mula noong January 1, araw-araw sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong matakot. Sabi po ng matalinong tao, kapag ang takot ay kumatok sa pintuan, ay ipadala mo ang pananampalataya upang sa pagbukas ng pinto ay matuklasan mong walang tao roon. Ibig sabihin, kapag ang takot ay kumakatok, just send faith at pagbukas ng takot, wala siya makikita ng takot. Dahil sa faith. Sa tuwing gumagana ang pananampalataya, nawawala ang takot. At sa tuwing gumagana ang takot, hindi maaaring gumana ang pananampalataya. Ang dahilan kung bakit natatakot ang marami ay dahil sa kawalan ng pananampalataya. Yun ang pangunahing dahilan because of lack of faith. No? Tingnan po natin si Pedro. Nung siya maglakad, Panginoon, hayaan mo akong makalapit sa iyo. Pero nung sige lumapit. Hindi sinabi ni Songa, lalapit Pedro, lulubog ka. Hindi niya sinabi, sige Pedro. Sabihin, pagkatapos pa, nung lumalakad na si Pedro, lumong sinabi ba ng Panginoon Jesus, it's a prank. Ano ba sinabi niya eh? Sabi niya, lumapit ka. Ano sinabi niya? Kay liit ng iyong pananaw. Ba't ka natakot, Pedro? Kaya nga nung siya lumalapit sa Panginoon, nakalakad na siya eh.
ay humangin. Lumakas ang alon. Natakot si Pedro. Doon siya simulan, lumubog. Because of fear. Ano sinagot ang Pedro? Kay Liit, bakit ka Pedro natakot? Hindi niya sinabi, Pedro, it's a prank. Kunwari lang yun, ang totoo ay kinulubog. No. Nung sinabi na ba yun, lumapit ka, sabi, kaya mo yan. Huwag ka lang matatakot. Hello? Amen. Ano bang bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos? Kaya nga pinapagawa sa atin. Kaya natin. Pero bakit hindi natin nagagawa? Because of fear. Sabi po ng Mateo chapter 14 verse 31, doon sa salita ng Diyos. Kaagad iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, o ikaw, maliit ang pananampalataya. Sabi niya, bakit ka nagalinangan? Bakit ka natakot? Kahit ang iyong pananampalataya. Bakit nawala ang pananampalataya? Umina, because of fear, because of unbelief. Hallelujah. So, hanggat lumalakad ka batay sa iyong nakikita, manatili ang takot sa iyo. Kaya dapat dumaan tayo sa pananampalataya. Di ba sabi ng Bible, walk by faith. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 7, sapagkat namumuhay tayo ayon sa pananampalataya, hindi batay sa nakikita. So, walk by faith, not by sight. Nung lumakad si Abraham from Mesopotamia, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, yung direksyon na pinapagawa, ito yung kanyang destiny. Ang nilalakaran niya, ito yung kalooban ng Panginoon. Amen? Sa tuwing mapapansin mo ang takot, ito ay isang pahiwatig na wala ang pananampalataya. Kaya nga pag ang takot ay dumarating, sabihin, yung faith na wawala. No? O kaya, hindi mo nagagamit. Kasi ang faith nasa sa ating buhay. Magiging biktima ka ng anumang kinatatakutan mo. Kung natatakot ka sa kamatayan, so ano mayayari? Ang kamatayan na idarating. Yun ang kinatatakutan mo eh. Kung natatakot ka sa kawalang trabaho, mahirapan ka makakita ng trabaho. Kahit at nahirapan ang Diyos ay gumawa ng himala. Yes, alam nyo, just maliit na patotoo, yung aking anak na si Kiay. Kasi si Isaiah ay nagtatrabaho sa Kepe lang o Kepe. Kaya sa biglang tawag lang ng kanyang dating kumpanya, mas priority niyang lumipat. Eh siya ay nasa isang buwan pa lang, wala pa yatang dalawang sa Kepe. Hindi ko alam. Ngayon, nagustuhan na siya ng kanyang boss doon, si Isaiah. Ito, tunay na kwento ito sa aking mga anak. Nagustuhan na. At talagang, pagkamat, siyempre lahat naman ay pinapanalangin namin. At ang gusto may gumagamit nila mga tao doon sa tumutulong. Actually, kay Isaiah, may tumulong sa kanya. Iba yung aking lapitan, pero kapatid naman yung tumulong. So, natagap siya, nagtrabaho. At nung siya nagtatrabaho, natuwa naman. Sabi, mabuti na lang ikaw yung natanggap ko. Ngayon lang ako nakasama dito ng teamwork ko kasi nalaman niya ang anak ng pasto. Siguro nagustuhan naman yung pagkatrabaho. Tuwan-tuwa yung kanyang boss. Ang pangalan ng boss ay si Mr. Malangis. Tama naman? Malangis. So, madulas yun. Malangis. So, yun. Kaya lang, bigla siya tinawag sa dati niyang trabaho, yung contractor si Shell. Kaya mas priority niya na maalam siya. Lungkot na lungkot yung kanyang boss. Ngayon, eksakto naman yung isa kong anak, si Gideon, nag-a-apply. Ang apply niya ay yung mga worker lang doon. Sabi na kayong anak na isa, huwag kang mag-apply na gano'n. Ngayon, kung hindi ka matanggap, sabi mo kahit yung helper pwede ako, apply mo naman, sayang naman. Kahit pa paano, nakagraduate ka ng 4 years course. Pag-apply ka naman doon sa kategorya mo. Kung hindi ka matanggap, saka mo, kung gusto mo katrabaho, kasi sabihin, para sa kanya, kahit anong trabaho, kahit na helper, tatanggapin niya. Pero apply mo naman yung iyong linya, nag-apply siya. Ngayon, yung trabaho ng aking anak, yun din ang pwedeng maging trabaho ni Gideon. Kaya nung umalis na yung aking anak na isa, ngayon siya nag-apply. Si Malangis din yata naging interview. Sinabi, ikaw pala yung kapatid niya Isaiah. O graduate ka pala ganito. Actually, qualified ka naman. Pwede kitang tanggapin.
Pero hindi kita tatanggapin. Baka hindi katulad din ni Isaiah kung iiwanan mo rin. Hindi siya tinanggap. Pag umuwi sa bahay, wag dahilan. Kung ako daw naman i-qualify, apply ka, hanap pa ibang kumpanya. Pero, siyempre, ano po ba ang ginagawa natin mga magulang? Nananalangin. Lahat ng bagay na ginagawa natin. Ano po bagay na ginawa? Sa panalangin. So, just pray, pray, and pray. At kinabukasan, bigla siyang tinawag. Nung si Mr. Malangis, pinatawagin yung si Gideon Israel Bulanagi. Anong siya tinawag pagdating mo sa opisina? Siguro kay magaling manalangin kayo at ang iyong mga magulang. Bakit naman no? Ako hindi pinatulog kagabi. Ikaw ka, tinatanggap na. O, natanggap siya doon. Kaya yun na naging stepping stone niya. Kaya siya nagkaroon ng, alam ko, kung ano na niya ang experience sa trabaho sa kanyang gini. So, huwag tayong magalinlangan. Basta, kahit pa anong sinasabi ng kaaway o ng circumstance, kapag ang isang bagay pinapagawa ng Diyos, gawin lang natin. Amen? So, that's a miracle. That's a miracle. Hindi dahil sa Kristiyano yung tao. Ayaw na tanggapin eh. Pero ang Diyos ang gumawa ng himala. Hindi siya natulog ng gabi. Hello? Amen. Are you with me? So, that's a miracle. Huwag tayong matakot. Kung inisulat na ako, hindi na ako matatanggap dito. Meron kasi nag-a-apply, nasa bahay pa lamang. Ayaw mo nang tumuloy, baka hindi na ako matanggap. Doon pa lamang talo ka na eh. Paano ka may papel mo, hindi mo ba isubmit? Dahil natatakot ka. So, fear not. Amen? Just go. Dapat mong ilatag at itatag ang iyong pananampalataya sa anumang pagkakataon na sinusubok ang iyong pananampalataya. Dapat mong patatagin ang iyong pananampalataya. Kapag ang pananampalataya mo hindi na yung matatag, nagbabantay lang ang diablo para ipasok ang espiritu ng takot sa iyong puso. Amen? Hindi tayo takot na takot. Wala kang pangyarihan si Satanas, nagambalay at tatakihin ka, maliban sa magitan ng mga takot na inilalagay sa iyong puso. Iba't iba po ang mga takot. Ano? May mga babaeng wala pang asawa, ngunit natatakot magkaanak. Wala pa silang asawa, dalaga. Ang kinatatakutan nila ay yung panganganak. Natatakot sila dahil marami minabalitang ang panganganak daw yung kabilang pa ay nasa sa buhay. No? Kaya ang totoo, hindi ayaw niya mag-asawa. Ang totoo, natatakot siya magkaanak. Siyempre, pag nag-asawa ka, posible magkaanak. Kaya ang nangyari, hindi siya nag-asawa. No? Maraming taong biktima ng takot. Ang ilan natatakot na hindi magpakasal. No? Merong akong kwento na narinig ko lang sa mga matatanda nung una. Sa isang malapit lang sa ating barangay, na ikakasal na talaga. Napatay na ang baboy. No? Nung una eh. Di ba mabikasalan, may patay ng bang. Napatay na! Nakadungaw pa nga sa bintana yung babae habang kinakatay ang baboy nung gabi. Nagtutulugan na, abay, tumakas yung babae. Umalis. Nag-iwan ng sulat. Ang totoo, ay wala namang sinamahan. Hindi sumama sa ibang lalaki. Ang dahilan lang natatakot mag-asawa. Pag nag-asawa daw siya, sinulat. Baka daw maghirap ang buhay dahil nakikita doon, mahirap daw na may asawa. Pero sinabi niya, mahal naman daw niya yung lalaki. Alam mo, tumanda na yung lalaki, hindi na naman nag-asawa eh. Natakot lang magpakasal. Ang iba'y natatakot kung saan kukuha ng kakainin bukas. Yung nga katulad ng mana, natakot siya. Kaya sinobrahan ang kinuha. Ang ilan ay natatakot, mamatay nang wala sa oras. Ang ilan natatakot, ngunit hindi alam kung bakit sila natatakot. No? May mga taong natatakot, lagi nilang natatakot sa maraming bagay. Takot na mamatay sa wala sa oras. Kaya lalong so, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Pangatlong bagay, this is the last thing.
Upang mapagtagumpay ng takot, dapat ka magkaroon ng sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. It's only that. Yun po ang isang paraan. Magkaroon tayo ng kaalaman o magkaroon ka ng knowledge sa Word of God. Sa Kawikaan chapter 24 verse 5, ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan at ang kaalaman ay kapangyarihan. So kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kapag dumadating ang kaalaman, dumadating din sa ating buhay ang kalakasan. Importante po yung kaalaman. Importante yung knowledge. Hindi lang, minsan, alam niyo po ba, kahit pa anong sabihin, kahit pa mas mataas pa yung napag-aralan ng anak kaysa magulang, hindi mo kayang pantayan yung karanasan ng magulang. Malibang kayo naging magulang. Bago ka maging magulang, so, hindi mo kaya lampasan yung grace ng iyong magulang. Hindi pwede mangyari mabaliktad. Yun yung pagkakamali ng marami. Yung minsan nawawala na sila ng galang sa nakatatanda sa magulang. Minsan nga may isang teacher na nagkukwento sa akin. Siyempre, alam nyo, pag naging teacher mo sila, kahit nga ako'y pasor, meron nga ako naging teacher noong professor ng college, nung ako'y sa DIT noon, kumuha ng sa technician course, si Sir Perez. Sabi niya, Sir Gato. Nung makita kami, ako'y pastor, siya nagtuturo pa rin sa BSU. Sabi, ay naku, pastor. Sabi sa akin lumapit, Pastor, pwede po ba? Namumupo ay pastor. Siyempre, teacher siya, professor siya, ako estudyante noon. Pwede po ba, Pastor? Huwag mo naman akong tawagin, Sir. Pero, Sir, huwag na. Pag ako'y nag-preach, at kung nakikinig kayo, hindi kayo makinig. Pero, huwag niyo naman ang pagbawalan. Natawagin kayong Sir. Pag tayo naman, unang-una mahirap naman noon. Dati mong professor, tapos tawagin mo na sa pangalan, Nestor ang pangalan. Nestor? Parang hindi ko kayo gawin. Ayun, hiyayin nyo na, Sir. Pero pag ako'y nag-preach, nakikinig siya. Ay pagkatapos, ako'y nag-preach-pisan, umatay siya sa may, kasi siya yung member ng GIL. Hindi ko alam, sa GIL pa rin siya. Nestor Perez. Siya professor ko. Nung makatapos ako mag-preach doon sa Mananay Uyan, sabi niya, Sir, kung saan ko lang, lumapit sa akin. Pwede ba? Hindi ko na akong tawagin. Sir, hindi ko naman ako, Sir. Hindi ko hirap naman nun. Okay lang mo na ako'y pastor ang tawag niyo. Pero huwag niyo akong pagbawa na tawagin. Ngayon, may lumapit ko sa akin isang guro. Guro ko rin. Elementary, imagine, elementary. Naghihinga sa akin. Ako'y natutuwa at mga estudyante. Nakikita ko pa hanggang ngayon. Kaya alam niyo siya kung nalulungkot doon sa isang estudyante. Bakit? May tao sa akin kay Son niya Ay, bakit niya? Paano kami pareho na lahat teacher ngayon? Ang tawag sa ISO na. Oy, napangitin. Siguro nakalanan sila na. So, siguro, napangit ko lang pangalan si Ma'am Son. Totoo naman. Kaya lukutan ako si Ma'am Son niya. Hanggang ngayon natawag ko, ay yun ang mga mas bata sa akin. Mas bata, hindi ko naman naging teacher. Nung maging teacher, ang tawag ko rin ay Ma'am. Bakit? Just a set example sa mga bata. Kasi maririnig ng mga bata eh. So, para masanay sila, yun ay teacher. Hello? So, and mahalaga po yung ganong mga kaalaman. Minsan, akala natin kaalaman, may alam na tayo sa mga. Minsan kasi yung iba kasi, akala ang kaalaman eh, natutulang mag-reseta ng, anong gamot sa sakit ng ibig, kahit pa alam mo gamot doon, hindi ka pa doktor. Kasi akala natin, alam na natin ang lahat ng bagay. Dapat alam natin kung paano natin ilalagay ang ating sarili. Okay? Sa loob ng tahanan, always remember, we are children. Ang magulang ay magulang. Ang lola ay lola. Kami nga sa inay, mga magulang, kukwento na magulang. Talagang pag natatanda, nagiging mahulit. Kung paano ikaw bata, ikaw ang binabantayan, minsan, mababaliktad, ikaw naman yung magbabantay sa iyong magulang. Pero, huwag mawawala yung pag-alam. Amen. Hindi dahil sa siya mali, ay sasagot-sagutin mo na at pangangagwiranan mo na lang. Minsan, kinakailangan mo palampasin, palalampasin mo. Ang dahilan lang, dahil sa siya ay iyong
That is the secret ng abundance living. Yun ang sikreto ng isang maayos at masaganang buhay. Amen. Hindi naman ikaw kailangan yumaman, pero iba yung mayaman kaysa masaganang buhay. Isang buhay mo ay pinagpapala. Maraming taong mayaman, pero ang natitirang pera na lang yung pera sa banko. Wala namang kaibigan. Masakitin. Wala naman tawang titiwala. So, natindihan po ba natin? So, be careful. Ang tinutukoy po ng Bible na kalaman sa pamantayan, prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Are you with me? Amen. Papunta doon sa magulang. Meron po akong isang nagkwento sa akin at sabi, sinabihan ko ikaw, pastor, kasi binigay ko yung verse, Ephesians 6 verse 2. Nakalagay doon, mga anak, igalang ninyo inyong mga magulang. Not only your physical parent, your teacher also. The one who is serving our nation, ang mga barangay captains, mayor, kahit pwede hindi mo binoto, dapat natin ibigay ang paggalang. Pastor o guro, ibigay natin paggalang na nakatatanda sa atin. Huwag mawawala yung paggalang. Kapag merong mga pinapagawa sa atin, merong talaga namang bago gumawa, nagigil pa. So, ano po nangyari? So, I said the verse at mayroon pa rin sagot. Hindi naman sa akin ang sinabi. At ang sagot sabi ng Bible kasi, igalang ang mga magulang. Pabalik kayo yung verse 2. Kasi nakalagay sa verse 2, mga magulang, huwag mong bigyan ng dahilan para maghimagsik ang loob ng iyong mga anak. Di ba? Tama ba? Tama? O, kung hindi man ganun, basta yun ang nakalagay. Sabi, paano na yung verse 2? Alam mo, may sagutin po ako sa kanya. Sabi ko, huwag mo nang problemahan yung verse 2 dahil hindi ka naman magulang. Ang tungkulin mo, yung verse, yung naunang verse. Dahil ikaw yung anak, igalang mo yung magulang. Yung verse 2, mga magulang, siya mananagot noon, pero ikaw mananagot doon sa unang verse. Hello? Kung natin pakalaman, paano ikaw kung ang gobyerno ay hindi naman binabayad ng buwis, kaya hindi ako babayad ng buwis. Kasi kurang naman sila. Huwag mo nang pakalaman nung kung sila'y kurang o hindi. Ang tungkulin mo magbayad ng buwis. Hello? Are you with me? Hallelujah. Daniel, chapter 11, verse 32, sa mabuting balita, ahitin niya sa magitan ng panlilinlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan, ngunit maninindigan ang manatiling tapat sa kanilang Diyos. Hallelujah. So ang diablo ay gagawa ng kaparaanan upang linangin maging ang mga taong relihiyoso. Ngunit kung isang taong naninindigan sa kanyang pananampalataya, ano man ang mangyari? Hallelujah. Manatili silang tapat sa kanyang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ay laging kasama mo. Kaya kung kilala mo ang Diyos, walang anumang magagawa ang demonyo upang guluhin ang iyong buhay. Hindi ka maaari magkaroon ng Diyos kasabay na ikay natatakot. No. If you have God in your life, huwag ka matakot. At kasabay ng iyong pananampalataya, ang katatagan ng iyong buhay. Huwag kang matakot sa iyong mga kalaban sapagkat ang Diyos ay laging kasama mo. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang pagiging pansamantala ay nahulugan ng may pagbabago. Kaya kung ang problema iyon ay may pagbabago, hindi dapat maging dahilan ng iyong pagkatakot o pagkasinta. Ano bang problema nakikita natin? Pwede pang magbago. No? Kahit yung pandemya, hindi habang panahon ay may pandemya. Noong panahon, noong 1980, siguro akala ng mga tao, katapusan ng mundo. Aba yung mga tao, yung pasalang namamatay. Ay wala mang panlunas pag tinamaan ka ng Spanish flu. Sigurado. Nung una pa nagka-TB ka o tuberculosis, naku, halos nagdurugo ng puso ng iyong kasambahay. Nag-iiyakan na. Hanggang sa dumating pa. Ngayon, simple na lamang. Nung una pag na-dengue, talaga namang katakot-takot, alarma na ang buong paligid. No? Nung bago-bago ang COVID-19,
Naku, nagkaroon lang ng isang COVID sa isang barangay. Sarado ng isang barangay. Eh ngayon magka-COVID kahit kapitbahay mo eh. Lalo pa sa pultahan. Basta huwag na lalabas yung kapitbahay. Di ba? Kasi, because of fear. Tanong nyo, ang COVID hindi nawawala, pero nung nakaraan 31 at saka ng 24, magkakadami pa rin tao. Sinabi ng bawal ang bata, pumunta ka doon sa lagun. Pagkakadaming bata, ngal-ngal na yung bibig ng security guard. Bawal po ang bata, pag-usap na. Ay, lagi pa rin may bata kasama eh. Kasi, because nagkaroon na sila ng kaalaman. Alam na nila na kung paano mag-iingat. No? Pagaman, kailangan pa rin natin na sumunod sa Diyos. Ano bang nakikita mo ngayon ay maaaring magbago sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya hindi mo kailangan matakot. What you need, magkaroon tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ang mga walang hanggang bagay ay may kakayanan umugtol sa mga pansamantalang bagay. Take note. Kayang baguhin ng mga bagay na nakikita ang mga bagay na ito. Sabi nga ng ikalawang Pedro, chapter 1, verse 3 to 4, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay na may kabanalan. Ito'y sa magitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa magitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa magitan nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakilan niyang pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Kapag kabahagi ka ng banal na kalikasan at katangian ng Diyos, ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay hindi pinapayagang mangyari sa inyo. Why? Because you're a partaker of God's nature. Ngunit, hindi ka maaaring makibahagi sa banal na kalikasan ito nang walang sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. Ang kinatatakutan mo ay ang mga bagay na minsan ay pinagtatawanan naman ng ibang mga tao. Kaya nga, hindi tayo dapat matakot. Walang maaaring makapinsala sa iyo. No? Ang Diyos ay hindi kayang patayin ng sinuman. Hindi maaari ang Diyos hindi nagugutom. Ngunit kailangan mo magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos upang makabahagi ka ng parehong kalikasan at katangian ng Diyos. We are God's partaker. No? Kailangan mayroon tayong kaalaman. Hindi ka maaaring makabahagi ng katangian ng mga kalikasan ng Diyos, ng mga kalagay, ng nature ng Panginoon, maliban may kaalaman ka sa salita ng Diyos. Hindi tayo pwede maging Diyos, pero pwede tayo maging partaker ng kanyang nature. No? Pwede tayong lumakad sa pananampalataya. Pwede tayong lumakad na may kapangyarihan. Pwede tayong lumakad ng pag-ibig. Kahit nakagalit-galit, pwede kang lumakad, kaya pa rin magpatawad, kahit kaaway mo, kaya pa rin ibigin. Because you're partakers of God's nature. Ang hindi mo lang kaya gawin ay yung ikaw yung maging walang hanggan. No? Hindi mo kaya gawin yun. Hindi mo kaya gawin ikaw yung maging walang hanggan ng kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kakayanan. Hindi mo pwede gawin yun. Ang Diyos lang ang mayroong ganong kalagayan. Amen? Ang Diyos lang ang eternal, ang Diyos lang ang omnipresent, omniscience. Hindi mo pwede malaman ang lahat ng bagay sa mundo. Kasi merong ibang tao parang bang alam na niya. Kasi natuto lamang mag-computer, ang pakiramdam niya IT na siya. Bago matutunan ka, ilang taon bago ka maging IT. Kasi natuto lamang mag-reseta ng gamot, ang hala niya doktor na siya. Hindi, kailangan pa may lisensya. Sa totoo lang, hindi lahat ng may lisensya marunong mag-drive. Pero hindi lahat ng marunong mag-drive may lisensya. Tama? Di ba? Ganun din. Kasi tayo nga ay tao, we are human. Hindi katulad ng Diyos. Ang Diyos lisensyado sa lahat ng bagay. Wala siyang gagawin na pwedeng kumestyon sa Kanya. Because siya ay God. No? He is God. Wala siyang katumbas, wala siyang kapantay. Ang Diyos lamang merong ganong katangian. So that's why we need to submit on God's Word. We need to study, to meditate, at kailangan natin ng kaalaman at karunungan ng Panginoon. At kapag dumating sa atin ang kaalaman ng Panginoon, ang pananampalataya lumalakas sa ating buhay at walang maaaring makapinsala. Dapat nasisiyahan ka sa buong buhay mo dito sa mundo
Ang kakulangan lamang sa mundong ito ay kawalan ng pananampalataya. Ibig sabihin, we can enjoy the life in this world. Hindi ka dapat nagrereklamo. No? Kung lumalakad ka sa pananampalataya, hindi ka mabubuhay sa kakulangan. Dapat mong tanggapin ang responsibilidad para sa iyong pananampalataya upang ikaw ay makapamungan. Awit 34 verse 7. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at ipagtatanggol niya sila. Ang mga anghel ay mga banal na bantay at mensahero na ipinapadala ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Pinapadala ng Panginoon sa kanyang bayan. Sila ay may natatanging galing at lahas, ang mga anghel ng Panginoon. Okay? Mas malakas sila sa anumang pinakamataas na pwersang militar. Nandiyan sila upang protektahan ka. Bagamat hindi sila nakikita, ang mga ito ay mas totoo kaysa mga bagay na nakikita. No? Kaysa mga security men o anumang mga security aid. So, angels of God are true. Sila ay mas totoo. Hindi natin sila nakikita. Pero tunay na merong anghel ang Panginoon. Amen? Ang dahilan kung bakit tayo naging biktima ng kasamaan ay dahil sa mga maling salita na ating nababanggit at ipinapahayag. Tandaan po natin, nakikinig din po ang anghel sa ating mga sinasabi. They are God's messenger. Kung anong sinasabi mo, narinig ito nila. And remember, they are God's messenger. Amen? God's messenger. Yeah, we must be careful on what we talk and what we speak. Maging maingat tayo. Narinig yan. Alam nyo, may mga salita tayo na hindi mo alam. Nakasasaling ka. Iba yung, kung nasasaling mo yung ego ng isang tao, it's okay. If you speak sa ilalim ng salita at presensya ng Panginoon. Pero yung nasasaling mo, yung presensya ng Diyos, halimbawa, yung honor ng isang tao, nasasaling mo. We should be very careful. Magulang mo. Nasasaling mo, saan hindi yan umihingi? Saan grow, na nasasaling mo. Mga taong dapat sana yung ginagalan, nasasaling mo. So, tingnan po natin, Ikalawang Hari, chapter 6, verse 15 to 17. Kinabukasan gumising na maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lusod. Sinabi niya kay Eliseo, ano po ang gagawin natin, amo? Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa kanila. Ano nangyari yun? Ay sila nga ay ilan. Siya at ang katulong, ilang kasama. Pero sabi niya, huwag kang matakot, mas marami tayo kaysa kanila. So minsan, kailangan natin buksan ang ating spiritual na mata upang makita natin kung ano ang nakabackup sa atin. Huwag kang matakot, mas marami tayo kaysa kanila. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Ibig niya na, nakikita na ng kanyang katulong eh. Ang dami nating kaaway. Ako, natatakot. Pero sabi ni Eliseo, Lord, open the eyes of thy servant. Open the eyes. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karuwahing apoy sa kabuluran ng paligid ni Eliseo. At ma-open ang mata nung katulong, nakita niya, wow, ang dami pa rin nakabakap sa kanilang mga anghel at Diyos. May mga karuwahay pa. Kung nakikita mo ang bilang ng mga anghel na nagpuprotekta sa iyo, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. I still remember nung pumunta ko ng sa Diyos. Siyempre, yung fear, lagi naman darating yun. Pero, ang pinagawa ko nun, narito ako, for the reason, ang Diyos ang nagdala. Kaya sabi nung pulis na lumapit na lasing, tumingin ka na ka, nandun kami sa loob ng bilang ko, pinapasok ko dito sa cell, nakakanda ko. I give you 15 minutes, sabi nung isang bantay. So, thank you. Kung pumasok yung lasing, siyempre, pulis yung dedelis sa loob. Sabi, ikaw dito, Miguel, nakakabulo ako, ikaw dito. Okay kay pare. May ka nangaral. Hindi ako yung pastor. Pinadalo ko yung may kamag-anak. Hindi na walang naniniwala sa iyo. Ang Diyos naman ikihilo lang na hindi pantay-pantay. Kahit ikadali rin natin yan, itanong mo, hindi pantay-pantay. Ako yung lang biro, hindi na payag ng daliri ko yung pantay-pantay. Sa mga itsura naman. Sabi, tatanungin kita. Pag nasagot mo ito, saan ako naniniwala sa iyo? Sa mga daliri ko yan, sa mga kamay kong ito. Mga daliri ko. Alin diyan ang pinakamakasalanan? So,
Hirap din sagutin, ano? Nakasama ko si Brother Emilio. And I pray to God, Lord, si Brother pa rin ang prayer, Lord, just give me wisdom. And then, dumating yung sagot. Ni isa sa daliri ko ito at ni sa daliri mo. Wala niyang makasalanan at pinakamakasalanan. Ano mang nagagawa ng ating kamay, ay kung ano ang tinigtan ng puso ng isang tao. Na nagkakasalata ko ng kanyang puso. Kaya kung ang puso mo ay binago ng Diyos, hindi gagawa ng mali ang iyong mga kamay. Sabi ng pulis, lumas. Pagpalik-ulit din, sabay, hala ko kung sasampalin, hindi araw kamay. Binabati ka, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So, ako'y nahinga. Thank you, Lord. So, yung 15 minutes ko doon sa loob na ibinigay ng pulis, naging 2 hours ko sa loob. Nasiran ko lahat ng takot ko sa loob ng bilang ko. So, huwag tayong matakot kapag isang bagay ay pinapagawa ng Panginoon. Ang mga anghel ay siya nating security guard. Araw-araw, gabi-gabi, hayaan natin sila ay gumagawa para sa atin. Siya ang nagbabantay. Hindi tayo dapat magbantay. Ang mga tao ay hindi nila nakikita ang pwersa ito na gumagawa sa atin. Ang mga anghel, hindi sila kaya mapatay ng karaniwang tao. Hindi sila dapat sampahin. Hindi sila dapat alayan ng pagsabago. Subalit, sila yung mensahero ng Diyos na ibinapadala sa atin. Mateo 28:20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutuso sa iyo. At tandaan niyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kasamahan tayo ng Diyos, kaya nga meron siyang mga anghel. Kaya ngayon, magsimula kung tanggapin ang banal na proteksyon ng Diyos. Upang maranasan mo ito sa iyong buhay. Ano mang pakibaka, ano mang labanan, maging ang espiritu ng takot, kaya mong pagtagumpayan kapag kasama mo ang Diyos sa iyo. Amen. Amen? Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanya. Subalit bakit minsan dumarating yung pangamba, pag-aalala at takot sa ating buhay dahil nalilimutan natin na ang Diyos na ating sinamba tinanggap sa ating puso ay Diyos ang makapangyarihan. Hindi siya kayang sakupin ng anumang mga pamantayan. Hindi siya kayang lagyan ng hangganan ang mga bagay na kaya niya. Ang tanging nakapipigil lamang sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay ang takot at pag-alinlangan sa ating buhay. Kaya, manatili tayo sa kanyang presensya, manatili tayo sa kanyang kalooban, panghawakan natin ang kanyang mga pangalan. And God is faithful, and He is just. He is able. He is able. Hallelujah.